Hello mga ka-Paintech, meron akong gagawin dito na isang MMA 500 na mini welding machine. Ang issue nito, ayaw daw mag-welding sabi nung may-ari. So, una nating gagawin is i-che-check ko yung output nito para malaman natin kung ano ang problema. Check muna natin yung kanyang diode dito sa kanyang negative at positive. Susukatin natin kung buo ba yung kanyang diode, mga ka-Paintech. So eto, sinusukat ko, baliktarin natin. So buo naman yung diode niya, wala naman naging problema kasi malalaman natin dito ka-Paintech pagka may problema ano, kung shorted. So bubuksan natin yung unit para malaman natin at ma-check up kung ano ba ang naging problema ng welding machine na ito. So isasaksak ko yung unit para makita nyo kung ano nga ba ang naging problema. So dito may power naman siya. Ayan oh, tapos yung OC niya o yung overcurrent niya, eh, nagbi-blink. Ayan o, walang lumalabas na output mga ka-Paintech. So kaya mabuti na buksan na lang natin para malaman ko kung ano ba talaga ang naging issue ng welding machine na ito. So eto, nabuksan ko na mga ka-Paintech yung loob ng welding machine. I-check ko yung mga piyesa na naging dahilan kung bakit wala siyang output ano. Una ko i-check dito ay ang kanyang IGBT mga ka-Paintech. Susukatin ko kung okay ba kung may shorted yung kanyang mga IGBT, mga ka-Paintech. So dito nga sa portion na ito, may nakita ko na ayun 'no, pumutok yung kanyang isang IGBT mga ka-Paintech. So ito yung dahilan kung bakit walang output na lumalabas dahil pumutok nga ito. So iche-check ko pa yung ibang mga piyesa, hindi lang naman basta ito lang yung magiging sira niyan mga ka-Paintech. So meron pang iba na sira ito malamang. So ayun nga, may mga resistor na sira sa kanya, na-check ko. Yung nakakabit na 10 ohms at saka 5 ohms. So dahil wala naman ako SMD na resistor, regular na resistor lang ang aking gagamitin. Pagkatapos, magpaparallel na lang ako, nabubulol pa ako, ng dalawang 10 ohms para makuha ko yung 5 ohms na resistor na nasira. So diyan nakakabit yon. Pagkatapos, yung kanyang dalawang diode, open na, yung SS16. So papalitan din natin yan para talagang walang maging problema. Pagkatapos chineck ko rin yung capacitor dito, yung 10 nano, okay naman siya, walang naging problema. So bali ang papalitan ko lang talaga dalawang IGBT, pagkatapos, yung kanyang dalawang diode at mga resistor. So sa pagbaklas ko naman ng SMD na resistor, ang gagamitin natin para mas maganda ang pagbaklas at hindi masira, dalawang soldering iron. Mas okay kasi yung ganito kaysa yung isa lang yung gagamitin natin. Mas mabilis na ipagtanggal. So eto na nga mga ka-Paintech yung naging problema nung welding machine na ginagawa ko, dalawang IGBT at kaya dalawang diode, tapos tatlong resistor yung naging sira mga ka-Paintech. So papalitan ko muna. Pagkatapos nating matanggal yung mga sirang piyesa, ayan, kinabitan na natin ng mga bago na piyesa. So bago po kayo magkabit ng IGBT mga idol, tignan nyo muna, sukatin nyo kung meron bang 10 volts na lumalabas dito sa IGBT niya bago kayo magkabit ng bago dahil maselan 'to mga ka-Paintech. So naging problema pa nito is yung secondary, sira din yung kanyang IC don. So gumamit ako ng 4 wires module mga ka-Paintech. So hindi ko na naipakita sa video. After nun, ayan, okay na. Pwede nang gamitin yung welding machine. So te-test ko na lang kung tatagal. Ayan oh, ang ganda.
okay na okay siya mga kapintex. So yun lang muna at maraming salamat.